generosity, because you gave us time, you gave us a good signal today, so that we can able to meet, to hear a powerful story of one of our friend and family of PWD, si Sister Amy po. And please guide us, please supply us wisdom, please give us more understanding so we can able to deliver the right message to our fellow PWD. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Amen. So, good evening everyone, and welcome to Servisyong Angat ng Angat Persons with Disabilities United. No? And of course, you can also watch this tomorrow sa Playing Planet Inclusion, our YouTube channel. But now we are live here in Facebook. And if you are watching now, especially for ang members, yung ating mga kaibigan at kapanalig, i-share po natin sa lahat ng inyong mga groups, sa inyong mga pages, para maihayag natin ang inspirasyon na ibinabahagi ng ating mga leaders with disabilities. At syempre, ng lahat po ng mga tao na nagnanais ng disability inclusion. Ang Servisyong Angat po ay isang pag-service sa online na program ng Angat Persons with Disabilities United. Ang pagbuan ng pagkakaisa at isang aksyon at isang tinig para sa pagbago tungo sa isang lipunan na tumatanggap sa lahat, pati na lahat ng mga may kapansanan. So, masarap natin ngayon si Coach Gabs Garcia, ang ating president ng may kapansanan. At syempre, ang ating panauhin, ang ating guest ngayong gabi, live, straight, and direct from San Jose, Buenavista, Antique, si Ms. Amy Daba. At syempre, bago natin pabatiin ang ating guest, pabatiin po natin si Coach Gabs. Coach Gabs. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maayong gabi sa inyong tanan. Ako po si Coach Gabs Garcia. Ako po ay naka-base dito po sa lalawigan po ng Cebu. Ako po ay naninirahan dito. I'm a adopted son of the region for more than 16 years. Ako po ay taga-Tagalog talaga, taga-Makati po ako. Pero dito po tayo nakatira ngayon dito sa lalawigan ng Cebu. Ngayon ay napaka-exciting po ng gabing ito kasi meron po tayong powerful story, no, na pakikinggan po natin, no. Isang inspiration po sa sektor ng mga PWD, si Sister Amy, no. Amy Daba, no, sa lalawigan ng Antique. Ngayon po, Chairman Carmen, no, batiin muna natin bago tayo yung ating mga nagbumati sa ating Facebook live, no. Live po tayo ngayon sa Disability Rights Advocates Corner po. Ngayon po ay batiin muna natin yung mga bumate, no. Sabi niya si Elmer Bendol. Good evening. Hello, Ma'am Carmen Subiaga and Ma'am Amy Daba. Oh, Pidaw. Hello, Elmer. Ay, nakakatuwa naman ang ating naging guest before, ang Pidaw Santa Rosa, si Reginald Tiangco. Hi, Sir Reggie. How are you? Louie Gola. Good evening po. Si Louie Gola, ayan ang Dora ng disability sector. Sa susunod, i-interviewin natin dito ang babae yan para ikwento niya sa atin ang kanyang mga escapades. Okay, good. Hi, Louie. Si Tochi Esu. Good evening all. At si good evening
Po, Ma'am Carmen, I miss you watching from Kidapawan. Sino po ito? Si Okay. Potinervum, ay, baliktad po yung pangalan niya eh. Reginer? Si Regine. Si Oo. Regine. Lamo. Relinda Calderon Munar. Good evening from Quezon City. Jubert Ago, good luck. Leslane Alaw. At saka si John Enriquez, yung batang Ay, napakasipag okay. Oo. taga Novaliches. Yun lamang po. Back to you, Chairman Carmen. Okay, good evening everyone. Ngayon po ay ipapakilala po natin ang ating guest sa gabing ito na walang iba kundi ang head of PIDAO ng San Jose Buenavista Antique. At siya po ay nakatira sa bahay ng asawa niya sa Bugasong Antique. At siya rin po ay regional coordinator ng Women with Disabilities Lead to Social and Economic Progress or WOWLIP doon po sa Region 6. At marami siya na-organize na mga organisasyon ng kababaihang may kapansanan bukod pa sa kanyang paglilingkod bilang PIDAO, head of PIDAO ng City of San Jose de Buenavista. At noon sa Antique, siya po ang kinikilala na mother of all beautiful women with disabilities, no? And we are happy tonight na kasama natin siya. And wait ha, siya rin po ay bigla ako nabigani sa kanyang ganda, no, sa ating ako'y na-absent minded. At siya rin po ay first or second lady ng isang bayan sa Antique. At pinapakilala ko po sa inyo ang ating panauhin ngayong gabi. Ito rin po marami nang natanggap na award for community service, no? At siya ay kilalang-kilala sa Antique dahil sa kanyang pagsiservisyo. At siya rin po ay isa sa mga founder or incorporator ng Angat Persons with Disabilities United and Board of Trustees and Director for Visayas Affairs. Ladies and gentlemen, pinapakilala po natin si Miss Ami Dava. Bati kami. Sige po. Thank you po, Chairman Carmen. Napakahabang introduction. Sige po. Sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Angat, especially po kay Chairman Carmen, kay Coach Gabs Garcia, thank you po sa pagkakataong in-invite niyo po ako sa itong gabi po. Sa lahat po na Luzon, Visayas, Mindanao na walang sawang sumusubaybay sa programa po ng Angat, magandang gabi po sa lahat. Okay. So, bago tayo pumunta no sa iyong trabaho ngayon, sa iyong advocacy, gusto nating malaman sino ba si Miss Ami Dava? Sige At po. ano ang pinagdaanan niya nung siya sa kanyang kabataan bilang isang taong may kapansanan at babaeng may kapansanan. Okay. Sige, umpisahan natin po. Ako po si Ami Dava.
Ami Membrelius Dava po, kasi yung husband ko is Dava na. I was born with impairment such as poliomyelitis when I was 3 years old. So, since nasa rural areas po kami that time, hindi po ganun talaga ka-empowered yung parents ko po na magdala po sa akin na magpa-immunize for polio. So, that's why na ano po talaga ako ng poliomyelitis, no, na nagkasakit ng poliomyelitis. So, as information po ng lahat kung ano po yung poliomyelitis, yun po yung pagliit po ng part po ng ating body, like sa leg po is either left or right, at sa hand din po pwede din po siya maging maliit liliit din po yung hand natin kung doon po sa part ng hand natin naman i-attack yung polio. So yun po. Then, I am a graduate of Bachelor of Science in Business Administration. Dito lang din po sa province namin. Tsaka, yung karanasan ko po nung nag-aaral pa ako, elementary, is marami po talagang mga challenges po sa life. Especially po that mga 1970s, hindi pa ganun empowered, no, yung mga persons with disabilities. So tinitingnan pa noon ng mga 1970s na lahat ng mga PWDs ay kinakaawaan, kawawa po, at saka parang recipient lang po ng lahat ng mga government services. So in myself, since mahirap lang po talaga ang buhay namin, I am looking forward na makapagtapos po talaga ng pag-aaral despite the challenges and our status in life. So nag-aral po ako ng elementary, din sa high school po hanggang college, nag-self-supporting po ako. And fortunate din po nung college days is naging scholar ng Liliani Foundation, Netherlands. And then nakapagtapos po ako ng kolehiyo po sa guidance din po ni Lord at sa pagpupursige po. Lahat po ng mga discrimination sa school is binabaliwala ko. Yung focus ko lang po talaga is makatapos po ng pag-aaral despite my physical limitations. So that time yung mga school po talaga sa probinsya is wala po talagang accessibility. Yung mga teachers po hindi po ganun ka-empowered. Kung binubuli ka man or tinatawag ka, kung whatever disability you have, hindi ka po napoprotect ng institution po. So by yourself, kailangan mong ilagpasan yung lahat ng yun, maging strong ka sa self mo. So yun po, nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Then lucky I am, kasi swerte po talaga after ng college, hindi po talaga ako nakastop ng pag-aaral dahil sa diskarte din po, nag-apply po ako sa Globe Telecom. So, siguro, wala ka pa noon, Ma'am Carmen, sa NCDA. I think yung NCDA noon, is nagka-campaign po ng employment for person with disability. So nag-ask po ako doon ng support if they can recommend me to have a decent employment, no, especially sa Globe. So maraming mga agency yung tie-up ng NCDA. So naging form part po talaga ako ng NCDA. Kaya po though medyo kahit ano man po ang status in life, hindi ko talaga nakakalimutan na mag-paid back sa sector, no, because sa sector naging malawak po yung yung kaalaman, learnings, experiences. So sa awa ng Diyos is na-hire po ako sa Globe Telecom. So, 'di ba, yun, reputable institution, alam naman natin yung Globe Telecom po. So, yun po ang naging stepping stone ko po, at saka naging maayos po ang pamumuhay po. Ayun po.
So, yun. O, paano ka naman na-involve sa disability sector? Okay. So ang involvement ko sa disability sector, since of course no, given that I have a physical disability which is orthopedic disability, since I enter high school, ang una pa po is in-invite ako ni Dr. Melvin de la Serna. High school po ako noon. Hindi ko talaga alam na may organization, may mga grupo-grupo ng mga persons with disability. So sometimes po pag nasa school, pag may nakasalubong akong person with disability is nahihiya po ako sa self ko. Kasi parang hinahambing ko po na ganun pala yung mga person with disability. Parang pag tiningnan mo kawawa, ganun. Tapos yun, tapos parang kakaiba ka. So in-encourage niya ako since syempre doctor siya, siguro feel niya na yung power of pag-recruit sa isang kapwa person with disability is maano niya kaagad, marirecruit niya ako. So hindi ko pa talaga yun alam. Then pinuntahan niya ako sa bahay, nagtago pa po ako. So nagtago pa ako, parang it's a long process. I think mga 1 year po na pabalik-balik siya sa amin. Yung bahay namin malayo pa po kasi barangay pa po yun. Dadaan ka pa ng tulay, tapos yung rough road pa yung daanan. Tapos so grabe talaga yung patience ni doctor kasi siya yung founder ng ADP, ng Association of Disabled Persons in Antique. So isa din siyang polio, tapos doctor siya. So hindi ko talaga in-entertain yung mga punta niya sa akin na mga twice. After na, nung talagang pinapuntahan niya ako sa school. So tapos may nag-explain sa akin na kung mag-join ka sa organization, ganun, ganyan. So until na, sabi ko sige try ko nga, makapag-try nga. So yun po, nag-open ng opportunity na naging scholar po ako ng Liliani Foundation. So nung naging scholar ako, doon ko nakita na maraming pa po palang person with disability na mas severe pa po yung disability kaysa sa akin. So yun po, na-touch po ako, and then right then and there, ginawa po nila akong officers ng Association of Disabled Persons in Antique po. Yun lang po yung kauna-unahang association. Wala pa po tayo noon. May Magna Carta na tayo, pero hindi pa tayo protected ng RA 7277 or 9442. Hindi pa po siya ganun ka-strengthen talaga. So nagmi-meeting kami with our own expense. So yung pamasahe, ganyan. Wala pa talaga kaming kinukuha sa government, no, na any support. So yun po, mga 25 years na po ako na nag-i-involve sa sector po. So yun po, yung kahit po na wala pong sweldo, walang ganun kalaki na kinikita, pero yung passion, yung heart po talaga is to serve, not for our own interest, but to serve for our sector po. Okay. Paano ka nag-focus sa mga women with disabilities? Sige po. Kasi nag-focus ako sa women with disability kasi nakikita ko yung mga women with disability natin is yung parang prototype sila na sige kasi women tayo, maya tayo, hindi tayo pwedeng maging barangay officials, hindi tayo pwedeng mag-lead, wala tayong karapatan to love, no, to express our right as a women, no, wala tayong karapatang maging mag-show ng ating talent, parang sa bahay lang tayo, ganyan. Until now nga, Chairman Carmen and Coach Gabs, mayroon pa tayong mga women with disability na nasa bahay lang. Tapos ayaw nilang lumabas kasi nahiya sila. Tapos sabihin baka pagtawanan or wala akong right to love, no, to express my abilities and talents. So, yun po, para maging inspiration po ako sa women with disability is fino-form ko po yung women with disability na ito, 'di ba, ako nakapag-asawa din. Parang sino-show ko as an example being women with disability na may anak din ako, 'di ba? Yung anak ko hindi naman naging person with disability.
No? So, kasi yan ang iba yung sabihin na, oh, baka pag nanganak ka, mahirap. Di ba? Oo. Mahirap kasi may disability ka eh. Oh, tapos Oo. baka pag nanganak ka, parang ganun yung doubt. Pag nanganak ka, baka maging katulad mo rin. So, di ba? Kawawa. So, yun. So, naging example ako at saka yan, pinapakita ko sa kanila na, oh, di ba, nakapag-asawa din ako, nakapanganak. Yung mga anak ko ngayon, matatalino. Oo, tapos nakapag-work din ako kung saan-saan, 'di ba? Tapos nakakatok din ako sa mga government officials, sa mga leader ng mga agencies, sa mga heads ng department heads. So, pwede rin natin gawin 'yon. So, I serve as model kaya ino-organize ko po sila at syempre later on, pagtatanda na tayo, may mga susunod na sa mga yapak natin. Okay? Okay. So, ito, no, yung pinapakita natin dito, yung mga activities na inorganize mo, katulad ng, activity ba to? Yes, Inclusion Advocate. Miss Inclusion Advocate. Paano mo naman ito ginawa? Sige. Oo. Alam mo, Chairman, first time po ito nangyari sa Region 6 po. Wala pa po ito nangyari sa Iloilo, Negros, hindi pa po. Sa Antique lang po ito. So, inorganize ko po yung lahat ng mga women with disabilities per LGU po. Per LGU, through the support of the Municipal Social Welfare Officer, yung ating MSWDOs, tapos yung sa mga federation po ng persons with disabilities in LGUs din, nag-organize po tayo ng mga women with disabilities. Then nag-link din po tayo sa mga agency kung saan makakabigay po ng mga leadership training for women, mga team building, kung how to overcome their shyness po. So yun po, at saka 'di ba naka-come up tayo, sige, ganito gawin natin, mag-Miss Inclusion tayo to show people of Region 6 or Western Visayas na kahit persons with disability kami, may right kami to have this event, no? Kasi 'di ba, uy, bakit ka sasali sa search na 'yan? May disability ka pero nakita mo naman mga magaganda sila at may mga potentials po. So, sila, no? And pagkatapos may nakita ka bang improvement sa kanilang attitude, sa kanilang mga pagkatapos sa kanilang mga sa kanilang socialization? Meron bang changes sa mga women with disabilities na nag-undergo ng training? Opo. Yes po, Ma'am Carmen. After po nung, 'di ba, Miss Inclusion, marami pong naging nagpa-member ng mga persons with disabilities po. At saka yung mga iba po, yung sumali po doon sa Miss Inclusion, yung iba hindi nakapag-aral. Tapos din nag-go na sila sa school. Tapos nag-try sila mag-apply sa mga yung mga employment nila sa government and private institution. Kasi alam nila na may tutulong sila at empowered na sila of their rights being women with disabilities po. So maraming nagsilabasan, tapos marami na rin nagjo-join sa mga activities na hindi lang inclusive for women, but sa ibang activities like sa mga fiesta, sa mga like sa amin po, yung Binirayan Festival. So nag-join na doon yung mga women with disabilities. Unlike before po, na wala po talaga tayong makikita na nag-join sa parade, sa caravan, ganyan. Oo. Wow. Okay. So, eto, no, natin yung mga, mayroon pa kayong ginagawa, no, mga access audit. Ano naman ang results niyan? Ayan. Yung accessibility audit bilang women with disability po, syempre medyo tayo sa accessibility po, parang hindi po pinagtutuunan po ng pansin po dito sa province po namin. Though na nandyan na po yan, BP 344, medyo weak po talaga ang implementation. So nag-move po tayo being PDAO of the center of the province of Antique, at saka dito po kasi lahat ng mga big
mga national and mga big establishment po dito po lahat makikita sa San Jose Antique. Marami po kaming banks dito, more than 20 banks. Tapos may mga malalaking agency po like SSS, GSIS, BIR, dito po lahat. So nakikita ko po na hindi po talaga ganun kalakas ang advocacy ng BP 344. So gumawa po nag-form po kami ng Access Audit Team together with my mga colleagues ko man na persons with disability sa province. Kasama din po namin yung mga Municipal Engineering Office, Department of Public Works and Highways. Yun po, nag-conduct po kami ng mga access audits sa mga palagi pong pinupuntahan ng mga tao, not only persons with disability, like sa mga hotels, restaurants, mga offices po. So nakita po talaga dito na wala mayroon man mga accessibility features but hindi po talaga tama yung mga measurement. So yung impact po is after ng access audit namin, may mga establishment po din talaga na nag-revise ng mga establishment po nila. And then yung isa po talagang malaking impact is nag-call po kami ng attention together with our Sangguniang Bayan members. Pero on process po yung ordinance na sana pag may mga bagong buildings na gagawin, they must nandyan kami mag-check before i-construct yung building. So on process po yun. At saka positive naman yung response. At saka kung nag-access audit kami, natatakot yung may takot din pala yung mga establishment. Parang ganun. Oo. So meaning, alam din pala nila na kailangan nilang maglagay ng mga accessibility features. Pinapaunawa namin na hindi lang persons with disability ang makabenefit, no? May mga senior citizen, pregnant women, yun po ang So maganda naman yung nila, at saka sabi nila kung ano yung i-advise ng especially building officials, they will abide. So yun po. Yes, alam mo, sa gabing ito nanonood ang ating focal person, ang DPWH, si Engineer Emma Banataw. So, Engineer Emma, yung ating access audit suggestion, ito na. Saan man si Ma'am Emma? Sa DPWH name. May national po. Oo. Sana matulungan niya kami dito, ma'am. Oo, at kailangan tawagan ng pansin ang inyong DPWH regional focal person, no? Mukhang magsipag naman yata lang ha. Okay, so aside from access audit, meron din kayong mga other programs, no, for the blind. Napaka-active talaga yung I check up with in partnership with different NGOs at yung mga mental health and psychosocial support. So paano mo ito na ito ba ay budgeted lahat ng munisipyo? Ano ang counterpart ng munisipyo sa pag-implement ng mga ganitong programa? Okay. Chairman Carmen, since yung person with disability po is hindi lang po focus sa isang types ng disability like orthopedic. So, kailangan din natin lahat ng types of disabilities is ma-reach out po natin. Kasi kawawa naman yung mga blind pag hindi natin sila binigyan ng pansin. So, kawawa naman, naman po sila, ma-left behind. Correct. So nagli-link po tayo or nagpa-partner po tayo sa mga certain agencies na makaka-cater po ng issues on concern
sa types of disability na kung saan po sila po pwede. So may mga linkages tayo sa mga agencies like naglilink po tayo for the blind, Resources for the Blind Incorporated, yung national po yan, Madam Chairman. Oo. Naglilink po tayo dyan, tapos tinuturuan nila yung mga blind natin na person with disability with visual impairment. Tinuturuan sila how to yung mga caregivers nila how to guide the visually impaired. Paano nila dalhin, no, halimbawa sa meeting. So kung blind ka naman, kung paano nila gamitin yung K na sila lang mismo. So yun po, nag-link po tayo sa RBI. Then nag-link din po tayo for the Rotary Club of Antique. No, so alam naman natin, no, nationwide kung what is Rotary Club, national and international. So they are community servant, no. So willing po talaga mag-help yung Rotary Club. So me po as PDAW, I am elected as Rotaract, no, a member of Rotary Club of Antique. So na-elect po ako as Rotaract. So yun po, mas maganda pong tandem, Rotaract Club of Antique, member of Rotary Club Antique also. So nakikipag-partner po tayo dito. So sa ibang bagay po, nakaka-support po yung Rotary Club, no, like sa mga yung mga bata po na person with disability na need po ng mga books, so nagbibigay po yung Rotary Club. Then since pandemic, naka-ask po tayo ng support sa Rotary Club, yung mga hygiene kit, tapos nagtuturo din po sila ng kung how to take care yung mga children with disability na nasa bahay lang. So yun po yung linkages natin. And then may one event po na nag-invite tayo ng isang social worker na nag-talk about mental health and psychosocial support for parents of children with disability. So alam naman natin kung mga parents tayo at saka may mga anak tayo na may disabilities po, sakit po talaga sa ulo, especially pandemic, walang pagkakitaan, di ba, hindi makalabas. So yun po, nag-talk po sila, at least kahit papaano, alam po nila mag-manage ng mga children with disabilities na nasa bahay lang. And then po, binigyan din po tayo ng chance ng Rotary Club na maging partner po. Every October is a World Polio Day. So yung PDAW, yung Person with Disability Affairs Office ng San Jose, together with the sector, with the federation, ano po tayo, nag-bike for polio. Yun po. So malaking event po yun. Tapos nag-invite tayo ng mga group din ng mga bikers all over Antique po. So dinaluhan po yun ng mga 300 bikers. So isa po talagang malaking awareness and advocacy ng polio, kasi ini-advocate po natin na zero polio na po yung Philippines. So that's why po awareness po na how to prevent polio, no, yung disability po at early age. So yun po yung awareness niya. Okay. Coach Gabs, baka naitanong kay Ami, ha? Bago ko tanungin si Sister Ami, batiin muna natin yung ating mga televiewers sa ating Facebook Live at saka yung mga bumati sa iba't ibang mga party ng ating Pilipinas. Excited silang lahat, no? Natapos yata tayo kay Sir Elmer Bendol kanina, no? Maris Antenor. Okay, ito. Mario Selma. Good evening, Mang Carmen, Subiaga, kamusta po kayo? I'm okay. Si Brother Eliseo, isa sa ating Brother Eliseo, watching from Sitio Pugot, Barangay Bagong Silang, Quezon City. Stay safe and God bless all. Jubert Lago, proud Western Visayas PDAW rep here. Go lang, Madam Ami.
The multi-talented friend of mine. O, di ba? Ma'am Ami, meron kayong fans dito. Love Si talaga, no? Miles Lopez watching from Tacloban City. Joanne Henotiva. Good evening, everyone watching from Hulay, Quezon. Merly Gomez watching from Pampanga. Alexander Arias watching from Siton, Negros Oriental. Wow! Nihing, you are doing great service. Keep up the good job. Shout out also to Dr. who was makulit sa inyong concern, PDA Admire Leaders, Agnes, the PDA. And last one is Olan Embarga from Cotabato. Oo. Cotabato City. Yan. Ami, you mentioned, Sister Ami, no, minention, ako naman, babalik ako ulit dun sa, sa roots mo. Yung mga magulang mo, saan kayong barangay dyan sa Antique, Ami? At ilang kayong magkakapatid? Sige. Yung mga magulang ko po, dito po sa Sibalom, Antique po. Yun. Sister Ami, para malaman lang ng ating mga nanonood ngayon, no, gaano kalayo ang Sibaloy sa Jose Buenavista? Sir, 15 minutes ride by jeepney. Okay. 15 minutes, so. Hindi siya ganong kalayo sa city. Hindi siya within the city rin siya. Opo. Okay. Tapos po, si nanay at si tatay, Oo. Tapos 5 po kami magkakapatid, 3 yung babae, 3 yung lalaki. Ako po yung pangalawa po. Okay. Pero yung mga kapatid mo ay walang kapansanan. Ikaw Wala lang po. Ako lang po. Because of the polio, no? Because of the polio. Opo. Okay. Sila nanay naman, ano naman ang kinabubuhay nila nung bata ka pa? Sila ba'y farmer o sila yung nagtatrabaho sa gobyerno? Farmer po yung mother at saka yung father ko po is farmer. Hello, Coach Gabs. Okay po? Okay. Hello. Yes, yung father ko is go ahead. farmer. Then my mother is a housewife. Yun po. Tapos po, nagtapos po talaga kami po sa sarili po talagang kayod. Lahat po kami is nakapagtapos po ng pag-aaral. Ng college po. Wow. Lahat So, kayo parang ay nakapagtapos ibig ng sabihin, pag-aaral. Sariling sikap. Opo. Oo. Kasi wala naman kaming sariling lupa. Nakikitrabaho lang po yung father ko sa lupain po ng iba. So, kailangan po talagang magsikap po. Si tatay, nakikisaka lang siya ng palay sa ibang mga landlords diyan sa Antique. Tama, sir. And lahat kayong magkakapatid ay nagsumikap na mag-aral at kumuha ng mga scholarship para kayo ay makapagtapos ng pag-aaral. Tama ba? Tama, Coach Gab. Tapos, nung ikaw ay napasok, di ba, sabi mo, ikaw ay college na yata, ay nakakuha ka ng scholarship dahil sa isang doktor, no? Hindi po. Nung nandun ka na sa sektor... Hindi po, Dr. Coach Gab. Bali po, Liliani Foundation of the Netherlands. No, because of the doctor, nag-recruit ka dun sa... nag-recruit... Na-refer ka para kumuha ng foundation sa Netherlands because of him, tama? Opo. Kaya na-join, kaya ako nakilala yung foundation. Liliani. Tama. Dahil sa kanya. And na-involve ka sa organization ng mga PWD sa school ninyo kahit nung college ka pa lang. Hindi po siya school-based yung organization ng person with disability, pero it's a non-government organization founded by a private individual. It's outside the school. Yes, outside the school. Ito yung extracurricular activity mo na gagawin mo after yung klase mo sa school. Tama? Tama diba? po. Yung pag-meeting po namin is weekend para hindi siya sa school, like Saturday or Sunday. Sister Ami, ilang taon ka niyan? I
think mga 18, 19, 20. Ganyan po, Coach Gabs, yung edad ko. 18, 19, 20 years old, you're already involved in an organization for the PWD. Opo. Pero Coach Gab, hindi ako ganun ka-active. As in, nakaupo lang ako at nakikinig. Pero because of that, you're already orientation, parang dahan-dahan ka na natututo, no? Oo, Because tama. of that involvement, dahan-dahan namumulat na yung mata mo kung ano ba yung sektor, di ba, on that time, di ba? At ano ba yung nakita mong difficulty ng sektor noon that time when you're 18 years old? Yung difficulty po na nakikita ko po is mahirap po talaga mag-convince ng mga fellow persons with disabilities kung mag-grupo po kayo, magmi-meeting, ganyan. Tapos lack of support po talaga coming from the government. So kung ikaw bilang leader, talagang ang laki po talaga ng challenge, no? So yun po ang lack of support from the government. Tapos yung organization po talaga is kunti lang talaga ang empowered, kunti lang yung nagjo-join. Yeah, hanggang sa nakagraduate ka, hindi ka sumuko, tuloy-tuloy ka rin. Hindi pa ako sumuko kasi gawa nga ng naging officer ako. So siguro yun yung commitment ko na syempre pag officer ka dapat dyan ka talaga every meeting, ganyan. So sa responsibility ko po, kaya dyan ako every meeting. Okay. Tanungin lang kita, Sister Ami, Director Ami, hanggang ngayon ba yung sinalihan mo po bang organisasyon, nandyan pa ba yan? O nagbago na ng pangalan? Nandyan pa rin pero hindi siya ganun as active kasi marami na kasi Coach Gab lumalabas na mga organization ng person with disability like yung mga PIDAW. Kasi yung ina-acknowledge na ngayon is yung mga PIDAW and the federation. Yun na po. So parang yung mga private na kini-create na mga organization ng person with disability, especially kung walang funding agency, medyo mali-left behind po talaga sa sector na nakalink sa government. Correct. You left the organization when you work already. Yes. And then you met your husband. Meron kang, di ba? Meron ka, oo. Yung husband ko po is na-meet ko kasi ano din siya, Liliani Foundation beneficiary din. So, pareho kayo. Opo. Pareho kayong scholar, no? Yes, opo. Mag-classmate ba kayo? Hindi naman. Hindi po. Iba po yung school niya, iba din po yung akin. Okay. Nagulat kami kasama pa itong love life. Sounds interesting. Kasi para makita naman, doon ako sa lighter part, no? Kasi para makita ng mga taong may disability ngayon, na katulad mo, na pwede silang makarelate, no? Na normal ang buhay, na dapat tayo mabuhay ng normal. Ngayon, nagkakilala kayo, nagdigawan kayo, naging mag-asawa kayo. Ay, ilang tawag dito, you've been serving the institution, the organizations for more than 24 years. Tama ba yung pagkakakalig ko kanina? Yes, tama po. More than 2 decades na po. Okay. Ibig sabihin, since 1997, 99 to. Okay, ayan. Yan na po yung husband ko po. Ayan si Romeo, yung isa si Juliet. Wow, okay. Ganon. Ilan po ang anak nila? Ilan po ang anak ninyo? Ayan, 3 po yung anak namin. Yung isa po 18 years old na yung lalaki. Then yung girl is incoming grade 10 at yung isa incoming grade 7. Okay, that's good. Si Sir po ay isang public servant, no? Tama po ba? Diyan sa inyong civil engineer in profession. Civil engineer in profession natapos niya. Yes po. Wow. Ngayon siya ay isang vice mayor diyan sa Dalawigan, sa isa sa mga munisipyo ng Antique. Tama, Sir Coach Gab. Ang galing. Sige, mamaya ulit ako magtatanong. Chairman Carmen, ayan, meron natang celebration na pinakikita tayo sa ating screen right now. Ano ba itong celebration? Ito ba yung anniversary nyo? Wedding anniversary ba ito? Nung nanalo po siya, first termer kasi siya for vice mayor. Ina niya to, sir, pag oath taking.
Yan. Okay. Diba? Ito po yung... First lady, ang first lady ang dating, oh. Oo, Sister Abby, ito yung 2019, tama po ba? Tama po. Okay, congratulations. Dati po kasi siya, Coach Gab, na counselor. Tapos after 2 terms, then nagpa-elect po siya bilang vice mayor. Ano pong disabilidad ni Kuya, ni Vice Mayor? Amputee po siya, inborn amputee kasi ayaw na yata magkaanak ng mother niya. So, inattempt po siya na Nandiyan pa si Siya po- Vice. Mamaya, pabatiin natin, Sige, mamaya sir sa last surprise niyo. Siya po ay merong artificial leg, tama ba? Tama sir. Okay, good. No worry. Chairman Carmen, go ahead. Alam mo, Coach Gabs, nung dumalaw ako sa Antique noong 2019, yung kanyang hobby ay acting mayor. So, siya yung Okay. acting first lady rin siya nung dumalaw ako sa Antique noong 2019 ba yun? O tama, 2019. Di ba pinapaalis niya na ako, Chairman Carmen, no? Hindi na ako mag-sector. Ayaw na niya, gusto niya mag-first lady na yung kanyang wife. Pero ayaw pa rin kasi dito tayo nang galing, mami. So, Correct, sector oo. talaga. Yes, talagang Yes. So, naintindihan naman niya naintindihan na ngayon. So, siguro hindi na kayo nag-aaway, no? Nag-chismis pa. Okay. So, dahil sa iyong kalagayan bilang paano po binabalance ang buhay mo and apaka-active ng buhay po, di ba? Hindi naman basta-basta yan na uuwi ka dun sa kabitang bayan at nandito ka sa San Jose kinaumagahan at nag-activity ka pa. Ganda. Paano mo nababalance sa ang pagiging ina, asawa at public servant? Sige po. Sort of time management lang po, Chairman Carmen. May bahay po din kami sa Bugasong at saka dito po sa capital town which is San Jose Antique. Yun po, Monday to Friday sa work po. After 5, syempre uwi ka agad ng bahay. As a mother naman sa 3 children. Tapos pag weekend po, full-time po talaga housewife. So at least makaserve man lang tayo sa family po, especially po sa ating asawa. Correct. Okay. So, paano naman ang ginagawa ninyo diyan sa Antique o sa San Jose? Para naman hindi masabi ng mga persons with disabilities na sila ay naiiwan o sila ay nakaka-participate din sa mga decision making process sa mga barangay at syempre sa buong bayan. Sige po. 2 years na tayo nag-pandemic, di po ba? So limited po talaga yung labas, yung pagtatrabaho, paghanap po ng pera, especially sa mga kapatid po natin na may kapansanan. So 2 years na yung pandemic, so lahat ng mga government initiatives, government services, palagi po natin nilalabi po sa ating local government unit na huwag po kalimutan ang mga persons with disability. Especially po nung nagkasap po tayo social amelioration program, nilalabi po talaga na lahat ng mga persons with disability po na
pwedeng bigyan ng SAP, ng Social Amelioration Program. So nag-go po sa barangay-barangay, then ina-assess po or chine-check kung sino yung mga persons with disability na pwede pong mag-avail ng SAP. At prior to that, may mga support din po yung mga local government units na yung mga food packs, syempre hindi nakalabas. So lahat po ng mga persons with disabilities sa San Jose, example 1,400, so nilalabi natin yon sa LGU na ito yung mga persons with disability, pwede bigyan din sila. Yung mga dole tupad, nilalabi din natin lahat ng programa. And na binibigyan din sila ng mga livelihood kagaya ng, since hindi limited yung labas, yung mga gulayan sa barangay. So may initiative din yun yung LGU. Tsaka yung minimit po natin yung mga parents ng mga children with disabilities, kung kamusta na yung mga anak po nila na nagsuschool, kamusta yung mga modules, ganyan. So kami po nagre-reach out po sa barangay kung hindi po sila makalabas. At present, partner po yung DTI at saka yung Person with Disability Office in San Jose Antique. May livelihood po kami na yung sewing, yung pananahi, at saka yung embroidery. So, by next week, makikita natin sa Facebook, no? Kasi tayo yung pilot ng DTI, OBRA, PWD sa rehiyon sa East. May mga product po doon na gawa ng persons with disability, kagaya po ng mga bags, mga hanging pots, at marami pang iba. Mga individual sila? Individuals o organizations? Yun po is sa organization po ng Person with Disability in San Jose Antique. Yun po yung ACMA, Asosasyon ng May Kapansanan sa Munisipalidad ng San Jose Antique po. So through the federation. Ay, oo. So, bawat barangay ba ay organized na rin sa buong San Jose? Lahat po ng barangay sa San Jose organized po ang mga persons with disability. At saka hinihiwalay namin, naka-organize din kami ng Parents Support Group, Deaf Association ng San Jose, at saka Youth with Disabilities in San Jose Antique. At meron din po tayong grupo po ng with visual impairment na group. So lahat naman sila ay nakapagsadya sila, nakapag-recommend sila ng mga programa para sa kanilang mga sektor, subsector. Bago po mag-start yung taon, pinipresent po natin kasi 'di ba yung PIDAW, may yung Person with Disability Affairs Office is may budget yan for the whole year. So prior pa po ng approval ng budget, pinipresent po natin yung mga activities, ano yung nakalagay sa budget, kung okay sa kanila or further recommendation and suggestion. So yun po. Okay. So, ano ngayon ang vision mo para sa San Jose? Yung vision ko po sa Person with Disability sector ng San Jose de Buenavista is ma-reach out po lahat ng types of disabilities, na sana po wala na pong persons with disability na hindi makapag-aral. Tapos yung health po, yung health ng mga persons with disability natin is ma-improve man lang. No? Like yung sa mga cerebral palsy po natin, mabigyan din po ng tuon, especially ng mga rural health unit. Yun po. At saka, yung one po talaga na favorite ko po na batas is yung BP 344. Kasi po, kung accessible po yung area, yung lugar, yung probinsya po, is lahat po makakalabas. Kasi pwede silang umikot-ikot. They are
inclusive and comfortable to roam around, na mag-apply ng work, going to school, to church, or sa entertainment man po. Yun po. Yun. So, kaya kayo ay nagsisikap para ang accessibility ng buong city ay maging example, no, sa buong probinsya. Tama? Come again, Ma'am Carmen? Kaya kayo ay nagsisikap kasama ng inyong access audit team para ang buong San Jose ay maging accessible para sa lahat. At maging halimbawa ng lahat ng munisipyo sa Antique. Oh, yes po, Tama yun ba? po. Opo. Tama po, Ma'am Carmen. Kasi pag accessible yung place, makikita natin na meaning supportive talaga at ini-embrace po tayo ng ating community po. Yeah. Sabi ni Janos ng Zamboanga del Sur. Very inspiring ang story mo, at napakaganda niyo po. Oh, ang ganda talaga. Thank you, on President inspiring Miriam. And thank you for the constant lobbying in favor of people of the Ang sabi naman ni Olan Berga, Miriam, ang itaw ay itinayo ng gobyerno para asikasuhin ang pangangailangan ng PWD sector. Tama. Sa pamamagitan ng mga batas upang ihanda ang dadaanan ng mga PWD patungo sa kanilang mga pangarap. Pero ang mga PWD na kailangan ang pamilya upang siya ay maalalay ng gobyerno sa mga programa na inilaan para sa lahat ng PWD. Tama ka, Olan. Tama ka. Tama ka dyan. Shout out, Olan. Dahil, alam mo, hindi kasi lahat ng Pinaw ay ginagawa ang kanilang tungkulin dahil hindi dahil ayaw nila, hindi dahil sila ay tamad. Kundi ang sistema sa kanilang mga munisipyo ay hindi favorable para sa kanila. Ngayon, Ami, gaano ang suporta sa iyo ni Mayor at ng ibang kasamahan sa munisipyo? Okay. So, I am proud na naging boss ko po yung local chief executive ng San Jose de Buenavista Antique. Yun po talaga ang kailangang characteristic ng isang government official, is to trust the person na ilagay mo dyan. To trust her talents and abilities in serving the people or the sector or the group where she or he belongs. No, kasi nagtatrust po siya sa akin, that's why magagawa ko po ng buong buo ang tungkulin at ang mga rules ng isang Person with Disability Affairs Office. Kasi po, full support po siya. Alam niya po kung ano ang aking makakaya bilang in-appoint niya po na Person with Disability Affairs Officer sa kanyang teritoryo po. So yun po talaga dapat ang kailangan. At in response sa kanyang trust, ay hindi ko po siya dinidisappoint po. Yung local chief executive, pinapakita ko po sa abot ng aking makakaya kung ano yung dapat sa sektor. Kung magsiserve po ako, hindi po self-interest, basta sa common good lang po, without asking any, yung nag-a-ask ka ba na, uy, dapat may utang na loob ka sa akin kasi yung ginagawa ko, ganyan. So basta sa akin lang po is to serve and serve, para to serve and lead para po sa lahat. Yun po. Oo. Full support po when it comes sa budget. Pag nagkulang po yung budget namin, lahat po ng activity, nililay down ko po sa kanya. Naging transparent ako at naging honest po sa kanya.
Ayun. At ang San Jose ay may history ng mga supportive government officials sa disability. Ano ang masasabi mo doon sa mga naunang initiatives ng mga government officials ng San Jose de Benavinza? Paano mo ito ina-appreciate? Sige po. Lahat po tayo may kanya-kanya pong approach on leadership po. So, kung may mga past man din tayo na nag-initiate or nag-support for the sector, they have their own trust and priorities. So, iba-iba po ang mga support po. So, may mga support din sila pero iba naman ang priorities po. So, basta po nagsusupport din po sila, full support din po sa sector. So, hello, nawala. Yes, okay lang. Okay. Ako pala yung nawala. Teka. Yun. Nagsusupport din po sila at nafe-feel naman po ng community yung support ng mga past administration on their initiatives towards persons with disability in San Jose de Buenavista and as a province as a whole. Okay, so batiin natin ang dating mayor ng San Jose na ngayon ay board member na si board member Ronnie Molina. So good evening, Mayor, and to your board member, and to your wife, Ms. Ging. So magandang gabi sa lahat ng mga taga-Antique ngayon. So Good evening. Gabs, it's your turn. Ay, gusto kong malaman ulit, no? Pagkatapos siya kasing graduate ng college, nagtrabaho siya sa Globe, tama? Di ba? Sabi kanina ni Sister Ami. Oo. Di ba tama, Sister Ami? Nagtrabaho ka sa Globe agad pagkatapos mo graduate? Tama po, Coach Gab. Ilang taong ka nagtrabaho sa Globe? 5 years. 5 years, pero kahit nagtatrabaho ka sa Globe, active ka pa rin sa organisasyon ng mga PWD? Yung sinalihan mo noon Hindi na po kasi nasa Manila na po ako noon, Coach Gab, pero right then and there, nag-link pa rin po ako sa sector. Okay. Ngayon, after 5 years, naisipan mong bumalik ulit sa sektor ng full-time. Kailan ka ulit bumalik sa sektor? 2003. 2003, ikaw ba'y naging federation president o ikaw ay naglingkod agad sa PIDAW? O naging government employee ka? Hindi pa ako government employee. Nag-serve ako as volunteer sa Liliani Foundation po. Yung nagbigay sa iyo ng pagkakataong maging scholar, nag-serve ka doon after ng Globe. Opo. O at the same time, o simultaneous siya? Di ba yung Liliani is an NGO, so nag-volunteer po ako doon. Yeah. At the same time, member din po ako ng Association of Disabled Persons. Yeah. Tapos naisipan mong bumalik ulit sa Antique, kailan lang? Yan po, yung 2003 po. At the same time, and then naisipan mong mag-apply sa PIDAW? Ano yung unang-una mong appointment sa gobyerno bilang sa sektor na may kapansanan? Yung una po, sir, di ba naging officer ako ng disabled person, Association of Disabled Persons in Antique po. Okay, go. Tapos, after po noon, since nag-officer ako, tapos nire-require po noon, ang lakas ng campaign na lahat ng local government units ay magkakaroon po ng PIDAW. So that's the time po na nag-open po yung province namin na magkaroon po ng PIDAW. So yun po yung doon po ako nag-apply
sa province. Bali, when you go back to Antique, you are part of the CSO's Civil Society Organization. Tama po. And then, doon ka naging aktibo hanggang sa nagbukas na yung PIDAW. provincial PIDAW natin, tama? Oo, tama, How sir. long you been PIDAW pa lang? You 5 served in the provincial PIDAW for how long? Okay, I served in the provincial PIDAW for 5 years from 2010 to 2015. And then you're serving already the Buena Vista at the present. After ng provincial, you go to the Buena Vista already, right? Yes, sir. Hindi pa. Hindi. After nun, sir, sa mga 1 year ako nag-stop, tapos nag-enter ako sa municipal PIDAW. Okay, ng 2016, 2017. Ilang taon na po kayo sa Buena Vista? 2017, 2020. 3 years. 3 years. That's good. Yes no? po. 3 years na po kayo ang PIDAW ng Buena Vista San Jose. Okay, good. And the same mayor that you appoint you until right now, na ikaw ay naging appoint ng PIDAW officer dyan, o iba yung mayor before bago ka naging PIDAW? Ano na po, the same mayor. So, since nag-enter ako sa municipal PIDAW, the same mayor po. Okay, good. Nung dumating ka dyan sa Buena Vista before, meron ka bang mga nakitang frustration o may mga bagay ka bang inayos o ginawa nung first 1 year mo dyan sa panunungkulan mo bilang municipal PIDAW ng Buena Vista San Jose, ng Buena Vista? Nung nag-first po ako, Ano yung naging proyekto mo for 1 year? yung nag-first po ako na PIDAW sa municipality of San Jose de Buena Vista, yung una po na ginawa ko po bilang PIDAW is nag-organize po ng mga organization sa mga barangays po. Siyempre po para po na ma-recognize, no? Siyempre bago naman po yung PIDAW. Yun po, yung una ko pong ginawa. Hello? Sir Gab, taghang ka? Taghang Sir Gab. So, Nandito ako, ma'am. Nawawala yata siya. hindi, agit pa siya. Ami, andiyan ka? Ma'am, dito Ami, po. Okay po ba? Coach? Go ahead, go ahead. Okay, Sige, go ahead. yan. Tapos siya, magtanong ka uli. Hindi, ang sabi niya kanina, no, nag-organize siya ng mga, hindi ko kasi narinig na masyado nag-choppy kanina, no. Nagtatag siya ng mga organisasyon. Ibig sabihin, minobilize niya yung federation ng barangay level ng mga PWD. Tama ba, Sister Ami? Tama Ginawa, po. ini-strengthen mo yung community base ng mga PWD sa iba't ibang. Ilan po ang barangay ng San Jose Buena Vista? 28 barangays po. And lahat po sila ngayon ay may matatag ng mga na presidente at saka asosasyon right now in barangay level. Yes po, mga active po yung mga organization ng mga barangay sa San Jose po. Okay, that's good. And then, right now, after mo na establish lahat yung mga barangay level na yan, you already, ano yung mga sumunod na ginawa mo sa pagpapaayos natin dyan sa ating munisipyo? Ano yung unang sumunod na ginawa natin? Di ba after na nag-organize po sa kanila, nag-conduct po tayo ng pag-strengthen po ng mga leaders. Tapos nag-ano po ng mga livelihood, kung ano po yung pwede sa kanila. Tapos may ano po, may pinut up din po na physical rehabilitation center which caters children with cerebral palsy. Yun po. Wow, that's good. We have physical rehabilitation center with special. Okay. Tapos may ano Go po ahead. kami Coach Gab, yung may honorarium base na physical therapist po na nagvi-visit twice a week po sa center.
Diyan yan sa San Jose Buenavista mismo. Opo. Pero sa ngayon po, since pandemic, wala po munang face-to-face po. Walang face-to-face. Paano natin ginagawa ngayon yung mga kabataan na kailangan ng therapy? Since last year, ano yung challenges natin tungkol dyan? Ano po, yung mga parents po, kung ano po yung binibigyan ng po ng PT ng mga kung anong dapat gawin ng parents pag nasa bahay po. Meron silang guidelines. Opo. Parang Parang wala bang mga online para meron ng mga notes lang yung mga PT ko anong i-guide yung mga anak nila. Oo, yun pa rin po ang tinitingnan po namin kasi most of the mga wala pong internet. So Yes. medyo challenging po. Yeah, because that's the problem in the provinces, di ba? Yung signal tsaka internet problem. Okay? Sige. Chairman Carmen, Okay. Oo. ikaw muna ang So, tumuloy kay Sister. Yes, Ami. So, paano mo bibigyan ng reflection ang ilang taon mong 25 years na pagsiservisyo mo sa mga person with disability as a government as public servant, at ano ang mga natutuhan mo sa loob ng 25 years na yan? Sige po. First of all, nagpapasalamat po ako sa mga taong naging instrument. Sa mga taong naging instrument na na-involve po ako sa sector. And of course, sa mga friends ko at sa mga relatives sa community na nag-accept for who I am. And laki po talagang improvement sa akin na naging empowered women with disability po ako. Siyempre po sa mga agencies, sa mga government institutions na nag-trust po or nag-believe po for my capacity to being a leader, especially a leader of women with disability po. Especially po sa NCDA, through the leadership of Chairman Carmen Subiaga, nakarating din po ako sa iba-iba pong bansa, international trainings. So yun po ang naging daan kung bakit po ako naging malakas po ang loob ko, at naging inspiration ko po na mag-serve pa sa aking fellow persons with disabilities po. And besides, ang husband ko din po, katuwang ko din po sa pagsiserve sa sector. Yan siya, nung nagpunta siya ng Australia. At pwede pa natin, sige, Ami. Yes. Asa na si Hubby? Ayan. Si Engineer Dapat. Ikaw, wait ha. Mag-i-interview din ba sa kanya? Mahal ang talent fee niya po. Oo. Sige, ako na lang magbayad. Lista na lang, lista. Coach Gabs, tawa talaga si Coach. Ito na, dali lang. Light, camera. Dali. Okay, wait. Ito na, hi, Coach Gab. Action! Guys, good evening po. Good evening kay Tay. O, diba, gwapo? Good evening, Vice. Good evening po. Ayan. Oo. Ito ang ko, Ma'am Carmen, ito yung partner ko sa tagapagtanggol ng mga persons with disability. Yan po. Yun. Diba? Mas maganda yung may partner para mas malaki ang boses, di ba? Oo, dahingan natin Power. ang message. Power. O, hingan natin ang message ni Tay. Or message, Vice. Teka, ma'am. Sabi ko sa iyo, ma'am, talagang talent, ma'am eh. Sandali. Utang muna, utang.
O, tang muna. O, sige. Oo. Message mo daw. Hello, guys. Hello po, ma'am. No. Yan na yung kapalit ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello, Magandang guys. gabi. Pasensya na po, hindi tayo nakapag-prepare. Okay lang, okay lang. Gusto lang natin marinig ano ang message mo sa iyong kabiyak ang puso sa kanyang pagserbisyo sa kabilang bayan bukod sa bayan mo. Ay, opo. Anyway, dahil pareho kami na nasa sektor at tinulungan ng mga institusyon para makaahon sa maliban sa kahirapan, sa physical difficulty, siyempre kahit nasi-share pa yung time niya para sa mga bata at para sa akin, okay lang dahil yun yung ating mission. Siguro isa na yun sa pinaka gusto namin gawin habang kami ay nabubuhay dahil kaming dalawa ay pareho na person with disability po. Okay, thank you guys. Sige po, ma'am. Sige. Thank you Marami very pong much. salamat. Baka naman yung PF mo Wala po. Joke lang yan, ma'am. Sige po. Maraming salamat, guys. Balik tayo kay Madam Ami. So, Miss I'm back. Ami, Akala ko tapos na ako. Akala ko Yeah. nakaligtas na ako. mamaya mo na lang pakinggan yung message niya sa replay. Okay. Okay, Ami, ano ang message mo para sa lahat ng mga leaders ng ION at kahit sila ay PIDAW, maging sila ay federation leaders, maging sila ay barangay leaders, ano ang mensahe mo sa kanila? Sige po. Para po sa lahat po sa buong Pilipinas po or kahit sa labas man po ng ating bansa, mga fellow persons with disability leaders, women with disability leaders, mga parents po, ang maihahabilin ko lang po is bilang person with disability po is i-show po natin kung anong merong capacity, ability at talent meron tayo. Wag po tayong mahiya sa lipunan. Pari-pariho lang po tayong tao. Ang kakaiba lang po natin is may mga physical difficulties po tayo. At atin lang pong isa-isip at isa puso na pag magserbisyo po tayo is by heart po. By heart and with takot po dapat tayo sa Panginoon. May takot po tayo sa Panginoon para po magawa po natin ng smooth yung ating trabaho bilang leader po. Besides, maka-inspire tayo at mag-gain po natin yung trust ng tao po na willing po mag-help sa ating sector po. Yun lang po siguro, Ma'am Carmen. Okay, maraming salamat. Alam mo, kung ako ay titigyang tanaw natin ang pagiging isang servant leader ay isang katangian na ating hinahanap sa ating mga namumuno kung saan sila ay handang maglingkod. At kung titingnan natin yung history ng mga committed leaders, sila po yung mga tinulungan, no? Tinulungan po sila upang sila ay makaahon sa kanilang kinalalagyan at sila ay hinubog upang magkaroon ng tiwala sa sarili at ma-realize nila na ang tulong na kanilang tinanggap ay dapat nilang ipasa. Kumbaga, pass it on, di ba? So, natutuwa tayo dahil marami. Dahil kapag tayo ay pupulong sa isang tao at ito ay ipinasa niya, marami ang makikinabang. Kaya
Amen. Huwag po tayo magsawang tumulong sa mga may kapansanan o kahit kanino Mm. na nagnanais na iangat ang kanilang mga buhay, no? Kaya at marami tayong mga halimbawa na pwedeng ipakita. Ngunit ngayon, ipinapakita natin ng isang Amidaba mula sa Antique, nagsikap kasama ng kanyang mga kapatid. Ngunit hindi lamang para iangat ang kanyang sarili, kundi para iangat din ang kanyang mga kapwa may kapansanan. Mm. Yan. Si Yes, Amidaba. power. At yan ang ating pinakamagandang maiiwan para sa ating mga kababayan at ating mga kapwa may kapansanan at maging sa ating komunidad. God, on core values. Okay. Bago po tayo, Sister Ami, huwag kang aalis. Ipagdadasal ka pa namin later. Tsaka yung buong Antique. Thank Bago you. tayo magtapos po, pasalamatan po natin yung mga tao pong na sumubaybay po sa atin dito. Agnes the PDAP, okay? Olan, Embargo, Amet, Josan, Edison, President Piram Lanos from Pagadian, Mayrin Pakivador, Jane Pacificador. Florence, Pacificador. Yes. Okay. Hi, Jing. Sorry, Jing. Sorry. Bim Casanova. Wendy De Jose. Samson Mauro. Jubert Lago. Okay. Olan. Si Olan. Mary Ann Cruz. O si Director Mimi Isguera. Amet. Mary Ann. Yun lamang po. Marami pong salamat. At saka si Joseph Cortel. Marami pong salamat. Sa lahat po ng mga nanood po sa aming linggo na itong Wednesday na ito, actually po, this is our 10th episode of Serbisyong Angat when we started in the first Wednesday of May. And ngayon po ay nagdiriwang po tayo ng buwan at nalalapit na po ang tinatawag natin na National Disability and Preventive and Rehabilitation Week sa July 17 to 23. At ang Angat PWD po ay meron din po kami tinatawag na 90-day Disability Nationality Awareness. Para po sa ganon ay magkaroon pa kaming kaalaman, edukasyon at i-recognize po natin ang kadakilaan ng mga leader na gumagawa po ng mabuting tungkulin sa kanilang komunidad. At ngayong gabing ito ay binigyan po muli tayo ng isang makapangyarihan, a powerful story ng isang babae nang gagaling po sa Region 6, no? Sa Western Visayas, sa Antique, na bagamat salat sa kabuhayan ang kanyang mga magulang ay hindi naging hadlang ang kahirapan at higit sa lahat ay hindi naging hadlang ang tinatawag nating kapansanan. Ang Angat May Kapansanan po ay meron po kaming tinatawag, ano ba ang core value o leadership, no? Ng isang ano bang quality ng mga leaders na meron dapat tayo. Meron tayong tinatawag na pledge. Ang una yung letter P, ito po yung patient, no? Pasensya. Nasa kabila ng kanyang kahirapan, nasa kabila ng kanyang kapansanan ay nagpakita siya ng pasensya sa kanyang sarili, no? She discovered herself. And she nagpakita siya ng tinatawag niya ng pasensya sa kanyang sarili upang siya ay umunlad at makapag-aral hanggang makatapos po siya ng kolehiyo. At dahil sa pasensyang ito na sumali siya sa mga organisasyon,
sa edad na 18 years old, imagine 24 years of serving the community in the sector of the PWD. Sa murang edad, no, namulat ang kanyang mata upang sa ganon ay makapaglingkod. At discover niya yung kanyang purpose. And yung letter L po, yung tinatawag na love for others. Ang pagmamahal po sa kapwa ay isa sa pinaka-matibay na sandata para tayo makapaglingkod. Yung letter E po is yung empathy. Yung ating pagmamahal sa ating ginagawa. Yung dignity of work. May dignidad. At letter G po is God-fearing. Sabi niya kanina, di ba, dapat meron tayong takot sa Diyos. At higit sa lahat, kasama natin ang Diyos sa bawat nating paplanuhin. Ito yung gusto ko sa lahat, yung letter E, empowerment. No? Women with empowerment. No? Because of her story, because of her passion, she empowered the women and the disability women of Antique. No? Yung gumawa siya ng organisasyon sa mga babaeng may kapansanan. Sabi nga ni Chairman Carmen kanina, yung uli-muli is yung servant leadership. Being a servant leadership, meron tayong tinatawag na unang-una, meron yan sakripisyo. No? Because you have to sacrifice your own ambition and also to sacrifice your own family time because you want to serve the sector. Pangalawa is you need to what? To sacrifice and serve. At because of that, you're going to be successful to all your mission. Sister Ami, marami pong salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa 24 na taon na paglilingkod sa mga taong may kapansanan. Alam ko ikaw ay may kapansanan din, pero ibinigay mo ang iyong buhay para sa sektor ng mga may kapansanan. Sa lahat po ng mga kabataang nanonood ngayon, at sa lahat po ng mga kapatid naming may mga kapansanan, ito po ay isang hamon po para sa atin na hindi po hadlang ang kahirapan, hindi hadlang ang kapansanan upang makamit mo ang iyong pangarap. Nagpatunay po ng isang storya ni Sister Ami Dava na walang balakid kung gusto mo talagang umangat ang iyong buhay sa komunidad na iyong ginagalawan. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa bumubuo po ng Angat PWD at Angat May Kapansanan, sa chairman po namin ni si Carmen Sobiaga at sa pupo ng aming pamahalaan at ng aming pamunuan, marami pong salamat sa gabing ito. Tayo pong lahat ay ipikit ang ating mga mata sa lahat po ng mga kapatid na nakikinig po sa gabing ito, kung saan man kayong dako ng Pilipinas o ng mundo. Nawa sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapala mo sa gabing ito. Marami pong salamat sa pagmamahal. Marami pong salamat sa napakagandang istorya na ibinahagi mo po sa gabing ito na si Sister Ami Dava. At pinapalangan po namin ngayon, nagabayan mo po ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa na si Vice Mayor, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang advokasya para sa sektor na may kapansanan. Lord, we pray tonight that please give her your power, a lot of patience, more love, and more empathy, and more empowering to the sector. Bigyan mo po siya ng maraming lakas, maraming pasensya, Panginoon. Panginoon, sa lahat po ng mga kapatid namin may kapansanan kung saan man kayo ngayon, naway dumaloy ang kapangyarihan ng Panginoon na kayo ay patatagin at palakasin sa inyong mga kapansanan. At higit sa lahat ang mga magulang na may mga kapansanan, Lord, give them strength. I know they have a lot of burdens. They have financial difficulties. They have a lot of worries, Father God. Give them the sense of your divine healing and divine power to answer all their prayers. Because I know that your prayers can move mountains, Panginoon. At ipinapanalangin po namin ang aming organisasyon na bigyan mo po kami ng mga tao na siyang tutulong po sa amin unconditionally. Maraming salamat, Panginoon.
at pagpalain mo po kami sa gabing ito at sa susunod pa pong araw. Please taking care of us, Lord. In Jesus' name, amen. 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 So, Wow. thank you Good very evening, much, everybody. Good Ami. evening. And, nabati ko yung aking anak sa Canada, si Rory McIntyre. Nakapag-asawa ng Canadian, nanonood sa atin. At siyempre, yung Christmas ka dito ni Jubert, oh. Ma'am, Adam, may supermarket pa yan. Ano ba yan? Parang binubulgar niya ako dyan, mama. Madam. Demanda natin. Okay, so maraming salamat, Ani. Maraming salamat sa lahat ng ating nanood at sumubaybay ngayong gabi. At kami po ay magbabalik muli next week. At para maghatid muli sa inyo ng isang example ng serbisyong angat. And good luck to you, Ani, for all your undertakings. Yes. And marami kang na-inspire ngayong gabi. Salamat tayo. Super, kahit nga ako na-inspire, Madam Chairman Carmen eh. Oo. Diba? Thank you. Imagine mo, 24 Oo, years. talagang yung Chairman ating Carmen, heart actually, alam mo first. ba, Oo. yun yung nagsimula siya sa sector. Simula alam ko dun sa business ko. 25 years na ako sa business ko eh. Sa 24 diba? years sa sector. Parang magkasabay. Hindi man yun, Coach Gab, hindi man yun na kahit wala ka sa sektor, pero may puso ka sa sektor, parang gano'n na din yun. Diba? Oo. Salamat Oo. po. Thank you, Oo. thank you, thank Thank you. you, and I am honored to be with you. And good luck to everyone. Have a nice evening. Thank you. God Yeah, bless, baby. Angat. Thank God you. bless everyone.